Ang Solar Philippines ay itinatag noong 2013 ni Leandro Leviste sa edad na 20 taong gulang. Ang kwento ng pagkakalikha nito ay nagsimula sa isang simpleng obserbasyon hanggang sa maging isa sa pinakamalaking solar companies sa Timog Silangang Asya. Narito ang mahahalagang yugto kung paano ito nabuo at lumaki. 1. Ang inspirasyon, Yale at Tesla. Habang nag-aaral sa Yale University, naging interesado si Leviste sa renewable energy matapos makita ang tagumpay ng mga kumpanya ni Elon Musk tulad ng Tesla at Solar City. Napansin niya na ang Pilipinas ay may isa sa pinakamataas na presyo ng kuryente sa Asya, samantalang napakalakas naman ng sikat ng araw sa bansa. Nag-drop out siya sa kolehiyo upang bumalik sa Pilipinas at itayo ang kumpanya gamit ang sariling ipon mula sa pag-invest sa stocks. 2. Pagsisimula sa mga mall, 2014. Hindi agad nagsimula sa malalaking solar farm ang kumpanya. Nagsimula sila sa rooftop solar installations. Ang kanilang unang malaking proyekto ay ang Central Mall sa Biñan, Laguna. Sinundan ito ng paglalagay ng solar panels sa bubong ng SM North EDSA na noong 2014 ay itinuturing na pinakamalaking solar-powered mall sa mundo. 3. Paglipat sa utility-scale solar farms, 2016-2021, mula sa mga bubong, lumipat ang solar Philippines sa pagbuo ng mga dambuhalang solar farm upang direktang magbenta ng kuryente sa mga grid. Calatagan Solar Farm 2016. Itinayo sa Batangas, ang isa sa mga unang malalaking solar farm sa bansa. Tarlac Solar Farm, isang pakikipagtulungan sa mga malalaking kumpanya tulad ng Prime Infrastructure. Nueva Ecija Solar Farm, ang kasalukuyang pinakamalaking proyekto nila na target maging largest solar farm in the world. 4. Pagpasok sa stock market, SPNEC. Noong 2021, inilunsad ang Solar Philippines Nueva Ecija Corporation, SPNEC, sa Philippine Stock Exchange. Ito ang kauna-unahang pure-play solar company na nag-IPO, Initial Public Offering, sa bansa na nagbigay daan upang makalikom ng bilyon-bilyong pondo para sa mas malalaking proyekto.